Guys, may video dito na makikita na ang bag ng isang pasahero ay kinakalkal sa airport ng isang screening officer. At napakarami ang nakitang pinagbabawal. At hindi tinigilan ng screening officer hanggat hindi niya nakikita o nakukuha yung pinakadulo na tumutunog sa kanyang scanner. Just a book. There's nothing. Okay, I did it for security reasons. I didn't want to be stolen. ma'am, I'm sorry. But I made them. I did it. I'm sorry. And this one? Don't open it. What are you doing? What are you doing? Oh my god. That is nothing. That is. I need it for my work. I'm sorry. I just did it for security reasons. Oh, here. My glove. It's just like charger. I see it's not the original one. You know how it looks like to us. What are you doing? Oh. Are you sure it's an allowed amount of money? Yes. I'm sorry. I mean, Oh, you ruined it. What are you doing? Oh, well, what are you doing? um, uh, well, wow. Seriously, X? These are organic. It's just eggs. It's the procedure. This one might be extra, you know, we have regulations. I don't know what is this. What is this? It's a tracker. Did you know you have it? No. Well, then we'll take care of this. We're finished, ma'am. Sorry for the inconvenience, but I'll put everything back. Nakita natin sa video na may nakitang Listerine at lotion or pabango na higit 100 ml. Guys, kapag mga liquid na higit 100 ml ay mahigpit na pinagbabawal sa hand carry baggage. Dapat ang mga liquid more than 100 ml ay nakalagay sa check-in baggage. May mga nakita ding mga alahas na sobrang lalaki. Kapag ganito guys, lalo na kung isa kayong household workers, dapat dala nyo ang resibo na kayo talaga ang bumili nito at sa inyo ito. Dahil kapag wala yang resibo ay pwede yang questionable at iisipin nilang ninakaw yan o ninakaw nyo yan sa inyong employer at pwede nilang tawagan ang inyong amo. Pero kung sa inyo talaga at kayo ang bumili ay isuot nyo lang ay wala yang problema. Pero sa ganitong sitwasyon, kung totoo man ito, ay maliwanag na mayroon tinatago ang may-ari ng bag na ito, lalo na kung isa siyang household workers. Dahil napakarami niyang ginawang pagtatago na hindi normal na ginagawa ng may-ari ng alahas. May mga nakita ding itlog na normal na babasagin yan dahil hindi pangkaraniwang magdadala ng itlog ang isang pasahero. Iisipin nila na may ibang laman ang itlog na yan or mga itlog na yan kaya nila babasagin. About naman sa cash, 10,000 US dollar ang allowed pa uwi sa Pilipinas. Any foreign currency guys, pwedeng dalhin pa uwi sa Pilipinas basta equivalent ng 10,000 US dollar pababa na hindi na kailangan i-declare. Sa Philippine peso naman ang allowed lang dalhin pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ay 50,000 pesos. Ang higit sa 50,000 pesos ay kailangan i-declare. Pero kung 50,000 pesos pababa ay hindi na kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong at nakikipag-argue pa, magkaiba guys ang rules sa foreign currency at sa Philippine peso. Ang akala kasi ng iba ay exchange rate ang binabasihan dahil daw ang 10,000 US dollar ay lampas kalahating milyon. Hindi 50,000 pesos. So malinaw guys, magkaiba ang rules sa foreign currency at sa Philippine peso. At sa uli nga may nakita sa bag na GPS or tracker. Kaya siguro hindi tumitigil na tumutunog ang scanner ng screening officer
dahil nga merong device na didetect sa kanyang bag.